The chapters and verses of the Bible were made by Catholics that you are using right now. Try to Google it. Okay. Johnny David, Governor Generoso, Davao Oriental. He said, the chapters and verses of the Bible were made by Catholics that you are using right now. Try to Google it. And so, they were not made by them. They were maybe ano? What do you call that? Ano pa? It was ano? They book binded them and they put them together, but they were not made by them. These words were put together by, you say, Catholics. I don't care who they are, but the words remains the same. They did not make them. These are the words of the prophets and the apostles and Jesus Christ. Okay, yan mga kapatid ang pahayag. Pero, malinaw naman, imposible naman. Di ba ba, nagpakilala siyang appointed, self-proclaimed appointed Son of God. Siya ang may-ari sa kaluluwa. Siya ang may-ari sa mundo, buong mundo. Pero, ngayon ay umiikling ang kaniyang mundo. Dahil sa katotohanang ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at bahayag ng mga pastor. Bag sauce simbahan. Maraming salamat Bro Jando sa pagkakataong ito mga kapatid. Ating sasagutin itong mga nagsusulputang mga ngaral sa sulput na sikta. Na grabe ang komento nila kay Father Darwin Gitgano sa pahayag kong maalala ninyo, sinabi ni Father Darwin kasi, Dili ang Biblia may pillar and foundation of truth, ha? Dili ang Biblia may pillar and foundation of truth, ha? Tay, paminaw ma, dili ang Biblia may foundation, pillar and foundation of truth. Ang Biblia, ang simbahan, dili ang Biblia. Yan, daming mga nagkomento dito. At mga pastor nag-react. At isa na sa pastor na nag-react, may nakalagay pa dito sa Cebuano, And according to the Bible, 1:17. Gano. And according to the Bible, so ibig sabihin, tapos na daw mano si Gitgano, binanatan na rin. And according to the Bible, 1:17, balaan mo sila sa kamatuuran, ang imong pulong mao ang kamatuuran. Wow! Nagingon si San Juan nga ang pulong sa Dios kining Santa Biblia, ang balaang kasulatan, ang sagrada. Tingnan niyo itong mga nangaral na sola escritura Bible alone. Ginamit lang yung Juan 17:17, Sanctifica eius en veritate, sermo tuos veritas est. Anong konklusyon niya? Nasa Juan 17:17, ang banal na kasulatan daw. Nagingon si San Juan nga ang pulong sa Dios, ang salita ng Diyos, sabi ni San Juan, Santa Biblia, ang balaang Santa Biblia. Binasa ba niya na Santa Biblia kahit na sa Latin, Sanctifica eius en veritate, sermo tuos veritas est.
kasulatan ang Sagrada Escritura. Sagrada Escritura daw. Juan 17:17. Juan 17:17, pinatunayan na Sagrada Escritura. Tignan, busisihin natin yan. Ay kini ang kamatuuran. Di na itamutuo atong kung sugay sa Facebook karon. Ibig sabihin sa mga hindi nakaunawa ng Cebuano, sabi niya, hindi tayo maniniwala. Malakas sa Facebook ngayon. Nano daw? Naay-kwan nga, sa may atong tuhan. Yung nagsabi, saan alin ang ating paniniwalaan? Ang simbahan. You see, priority niya. Ang Bible o ang simbahan? Sabi na, you see, priority ang simbahan. Simbahan. Anda kong simbahan. Ang malaking simbahan. Dili na ni priority ang Bible. Hindi na daw umano priority ang Bible. Naku talaga itong mga pastor na ito, para bang ginagago lang ang tao. Sinabi ba ni Father Darwin hindi priority ang Bible? Na ang Biblia ay produkto yan sa tunay na iglesia. Kung wala ang simbahang Katoliko, walang sulpot na sikta ngayon. Bakit? Dahil ang pagsulpot sa iba't ibang sekta ay produkto sila sa maling interpretasyon galing sa Biblia, na ang Biblia ay produkto sa tunay na iglesia. Okay. Bago yan, may pahayag din si Pastor Apollo Kibuloy. Si Pastor Abuloy. Anong sabi niya? May sinagot siya at tinututulan niya na ang naghati sa kapitulo at bersikulo ay ang simbahang Katoliko. Ngunit, inaamin naman niya na ang nag-compile ay ang simbahang Katoliko. Eto, pansinin ninyo. The chapters and verses of the Bible were made by Catholics that you are using right now. Try to Google it. Okay. Johnny David, Governor Generoso, Davao Oriental. He said, the chapters and verses of the Bible were made by Catholics that you are using right now. Try to Google it. And so, they were not made by them. They were maybe ano? What do you call that? Ano pa? It was ano? They book binded them and they put them together, but they were not made by them. These words were put together by, you say Catholics. I don't care who they are. But the words remains the same. They did not make them. These are the words of the prophets and the apostles and Jesus Christ. Okay, yan mga kapatid ang pahayag. Pero, malinaw naman, imposible naman. Di ba nagpakilala siyang appointed, self-proclaimed appointed Son of God. Siya ang may-ari sa kaluluwa. Siya ang may-ari sa mundo, buong mundo. Pero ngayon ay umiikling ang kaniyang mundo dahil wanted siya ngayon. Mga kapatid, kung pansinin ninyo, parang sinagot niya ang tanong. Pero, kung tingnan ninyo, nasagot nga ba niya ang tanong para lang tutulan ang katotohanan na ang simbahang Katoliko ang naghati sa kapitulo at versikulo sa Biblia? Iniwasan niya yon. Bakit importante nating malaman yan? Kahit anong version ng Bible, pareho ra ang chapter and verses. Kaya kinopya nila ang produkto ng pagsisikap ng simbahang Katoliko. Okay, pansinin ninyo, ibalik natin ha. Malinaw ang katanungan. The chapters and verses of the yan. Ang katanungan ay the chapter and verses of the Bible at hinikayat pa siya, i-Google mo. Bible were made by Catholics that you are using right now. Ang simbahang Katoliko, ang gumawa niyan, na ginamit mo ngayon. Try to Google it. Okay. Subukan mong i-Google yan.
Johnny David, Governor Generoso, Davao Oriental. He said, the chapters and verses of the Bible inulit pa niya na ang chapter and verses of the Bible were made by Catholics that you are using right now. Try to Google it. And so, dito, ang una niyang reaksyon, di niya mapigilan ang katotohanan. Kaya sabi niya, so, ibig sabihin, tinanggap niya. Pero, naghanap. Nag-iisip pa kung ano ang pwede niyang lusot dito. They were not made by them. Di pala ang Katoliko ang gumawa nito. Ang subject matter, tandaan ninyo, chapters and verses. They were maybe yan, nautal-utal na. At di pa siya sure. Bakit di sure? Dahil sabi niya, they were maybe, di sure. Maybe, so nautal-utal na siya dito. Ang hirap talaga tutulan ang katotohanan, lalo na pag ito'y batay sa kasaysayan, history, at hindi sa history. Balikan natin. They were maybe what do you call that? Ano pa? It was ano? They book-binded yan. Nag-book-bind lang daw ang Catholic. and they put them together, but they were not made. They put them together. Ibig sabihin, nag-compile ay ang Catholic. By them. These words were put together by, you say, Catholics. By, you say, the Catholic. I don't care who they are. I don't care who they are. Imagine, I don't care who they are, pero gumagamit sa produkto ng simbahang Katoliko para patunayan ang kaniyang self-proclaim na pagiging disappointed son of God. Ngayon, mga kapatid, isa-isahin natin. Napansin niyo ba na di niya sinagot direkta, although sinabi niya ang nag-compile ay ang Catholic. Pero yung gumawa, naghati sa chapters and verses, di niya yan sinagot direkta. Sabi niya, hindi daw yung salita ng nasa Biblia, salita daw yun ng mga apostles at propeta. Hindi naman tayo tutol yan. Nasalita yan ng mga apostles at propeta. Pero ang tanong, kung napansin nyo, iniwasan niya, sino ba ang naghati ng chapter and verses sa Biblia? Siguro magtatanong yung ibang mga sikta, bakit pa ulit-ulit natin yung naghati sa chapters and verses ng Biblia? Una, dito natin masukat sa pamamagitan ng deklarasyon at paghati ng chapters and verses sa Biblia, sino ang tinatawag na pillar and foundation of truth? Bakit? Sinabi ba ng ating Panginoong Jesucristo at mabasa na hatiin mo ito sa chapters and verses? Hindi. Simbahan ang nagdesisyon yan. At sino yan? Ito siguro ang di alam ni Pastor Apollo Kibuloy. Sa Smith's Bible Dictionary by Dr. William Smith, page 438, the subordinate division into chapters and verses is of comparatively modern day. The former is attributed to Hugo de Santo Caro, a Roman Catholic cardinal. Yun dapat ang direktang sagot. Di lang yan. Tingnan natin ang isa pang aklat. Ito po sa Protestante, mga kapatid. Foundations of Pentecostal Theology by Guy Nathaniel Van Cleave. No? Ano po ba ang sinabi sa
pahina 7 sa naturang aklat. Ito'y iniwasan kasi ni Pastor Apollo Kibuloy. Itong mabasa natin. The Bible was not originally divided into chapters and verses as we know it today. It used to be assumed that the chapters divisions were first introduced by Cardinal Hugo, who died in Anno Domini 1263. Later, investigations have attributed them to Stephen Langton, Archbishop of Canterbury, who died in 1228. Yun pala mga kapatid. No? Iniwasan niya ni Pastor Apollo Kibuloy na katotohanan. At kung tingnan pa natin ang nakasulat sa Catholic Biblical Encyclopedia page 174, ito ang ating mabasa. The Bible, as we know it, from the Vulgate, contains 72 books, divided into chapters introduced by Sanctis Pagnenos in 1528. And for the New Testament by Robert Estepanos. Yon ang sa New Testament mga kapatid. No? So, yon ang sa kasaysayan na makita natin. Ngayon, alam niyo na kahit ang King James Version, yung unang King James Version, 1611, kasama pa yon ang tinatawag na apocryphal books. Oh. At batay sa aklat ng Protestante, How We Got Our Bible by Ralph Early, page 32, ito ang mabasa natin. In fact, one of the men who produced the King James Version became Archbishop of Canterbury and issued a decree that anyone who published the King James Bible without the Apocrypha should be imprisoned for a year. Makukulong pala. Ito ang deklarasyon sa isa sa mga arsobispo ng Canterbury noon. Sino ang mag-publish ng King James Version 1611 na walang Apocrypha, makukulong. Ngayon, kailan nila tinanggal ang apocryphal books? Balikan natin ang naturang aklat. How We Got Our Bible by Ralph Early, page 33. The British Foreign Bible Society, which voted in 1827 not to use any of its funds in publishing the Apocrypha. From that time, most copies of King James Version omitted these books. Yon, nagsimula lang pala sa 1827. Ngayon, ibalik natin. Kung sinasabi nila, mga mahal na kapatid, na ang Biblia ang pillar at foundation ng katotohanan, tanong, sino ang nag-utos na tanggalin ang apocryphal books? Nagkasulat ba yan sa Biblia? Di po ba? Ang British Foreign Bible Society. So, kung yun ang batayan, abay, ginagamit nila ang kanilang otoridad sa kanilang tatag na iglesia ng tao, sa pagdeklara na dapat tanggalin, di gagamitin ang pondo para mag-prenta nitong mga apocryphal books na tinatawag nila na sa atin Deuterocanons. Pero kung silipin natin ang banal na kasulatan, kung tingnan natin mga kapatid, sa paanong paraan makilala natin, lalo na sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan sa sangkalangitan, ang walang hanggang karunungan ng Diyos na napahayag sa iba't ibang paraan. Sa anong paraan? Sa Biblia ba o sa iglesia? Tignan natin ang nakasulat sa mga taga-Efeso Kapitulo 3, versikulo 10.
Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng iglesia ay maipakilala ngayon sa mga pinuno at sa mga makapangyarihan sa sangkalangitan ang walang hanggang karunungan ng Diyos na nahahayag sa iba't ibang paraan. Napakalinaw. Ano daw? Sa pamamagitan ng iglesia. Baka sa kanilang version na Bible, nakasulat sa pamamagitan ng Biblia. Iglesia pala. Di po ba malinaw yung sinabi ng ating Panginoon kay San Pedro, Simon, do you love me? Then, feed my sheep. Ano po yung feed my sheep in Jeremiah chapter 3 verse 15? I will give you a pastor with all my heart and they will feed you with knowledge and doctrine. Bago natin ituloy, dahil sa mga anti-Catholic na nag-react ngayon, sa mga pastor na nag-react ngayon, patok na patok talaga mga kapatid, lalo na sa mga man-made 1990s church, yung sola escritura, Bible alone. Patok na patok talaga nila yan. Pero, balikan muna natin yung pastor na nagkomento. Isa-isahin natin. Yung ginamit niya ang Juan 17:17 na sa Latin Sanctifica Eius en Veritate Sermo tuos veritas est. Yon, ginamit niya. At ang konklusyon niya, nandiyan sa Juan 17:17 ang Sancta Biblia, ang foundation at pillar ng katotohanan. Balikan natin nga. And according to the Bible, Juan 17:17, balaan mo sila sa kamatuuran, ang imong pulong mao ang kamatuuran. Wow! Nag-ingon si San Juan nga ang pulong sa Dios kining Santa Biblia, ang balaang kasulatan, ang Sagrada Eskriptura, mao day kini ang kamatuuran. Di day ta mutuo atong kung sugay sa Facebook karon, debunker. Naay kwan nga sa may atong tuhan ng Bible, ang simbahan. You see, i-priority niyang simbahan, ang dakong simbahan. Dili na hinon i-priority ang Bible. So priority daw ang simbahan, yung malaking simbahan, hindi priority ang Bible. Sinabi ba hindi priority ang Bible? Ganyan talaga. Pinipilipit nitong mga mangangaral na ito para yung mga inosenteng mga tao ay lalong malulubog sa kamalian. Okay nga, silipin natin. Sa iba't ibang version, yung ginamit niya, Juan Kapitulo 17:17, Sanctifica Eius en Veritate Sermo tuos veritas est. May mabasa ba dito na Bible alone? Pansinin ninyo. Balik na. Iba't ibang salin ito Iba't ibang salin. English Revised Version. Sanctify them in truth. Thy word is truth. Asan ang basta lang mabasa yung word? Word is truth. Bible na. Ang Bible ba? Word lang. Mga salita lang, hindi mga salita. Thy word. Yung thy word ba is truth ay nasa Bible lang. Tuloy natin ito. Iba't ibang version ito. Contemporary English version, Aramaic and Plain English. Ito. Christian Standard Version. Wala naman tayong mabasa Sancta Biblia na binanggit ng pastorong ito. Pero, tingnan muna natin ang 1 Timothy chapter 3 verse 15. Ito, iba't ibang salin ng Biblia sa 1 Timothy chapter 3 verse 13. New International Version. Anong mabasa dito? Malinaw. The Church of the Living God
is the pillar and foundation of truth. Ito din. Which is the pillar and foundation of truth. Ano daw? This is the church of the living God, which is the pillar and foundation of truth. Ano pa? English Standard Version. Tingnan natin. So, ganun din. The church of God is the foundation. Ito pa, is the church of the living God. Ano daw? The pillar and foundation of truth. Ano pa? Ang dami. Tingnan nyo. Ang mga iba't ibang salin ng Biblia, mga kapatid. Makita natin na ang simbahan ay the pillar, support of the truth. The pillar, support of the truth. The pillar, support of the truth. Amplified, the foundation of truth. The foundation of truth. Ang dami na mga talata, mga kapatid, at iba't ibang salin na mabasa natin na ang simbahan, ang iglesia, is the foundation and pillar of truth. Kaya asa na ang sinabi nila, Bible alone, sola scriptura, maniniwala lang sila kung mabasa sa Biblia. Ito. Ba't di nila paniniwalaan na nakasulat letra por letra na yan sa 1 Timothy chapter 3 verse 15? Pero, yung aral nila na sola scriptura, the Bible alone, mababasa ba yan sa Biblia? Wala naman. So kaya pag-aralan natin, lahat ba ng aral ay nakasulat sa Biblia? Biblia lang ba, mga kapatid, ang basihan sa pananampalataya? Dahil mulang sumulbong ito mga nagsusulpotang sekta na ang aral ay sola scriptura o Bible alone, but remember, even the word Bible alone does not found in the Bible. Hindi natin makita. Si Martin Luther lamang, ang ama ng mga protestante, ang nag-imbento ng sola scriptura. At ito'y maling-mali, mga kapatid. Bakit maling-mali? Sapagkat ang aral na yan ay imbento lang ng tao. Hindi imbento sa iglesyang tatag ng ating Panginoong Jesucristo. Kung tingnan natin ang mabasa sa Biblia, pag-aralan natin mabuti. Una, di po ba gusto sila letra por letra? Kung gusto sila letra por letra, alam nyo ba, mga kapatid, kung pagbigyan natin sa letra por letra, ang takbo nila, ang palusot nila, abay, nandaya kayo. Bakit? Romans chapter 11 verse 12 sa paraphrase of the New Testament, ito ang mabasa natin. Pansinin ninyo, gusto sila letra por letra mabasa sa Biblia. Ito ang mabasa natin. If the Gentiles have been so great gainers by occasion of the sin and fall of the Jews, how much more when they shall become Christians, will they add to the glory and greatness of the Catholic Christian Church? Hindi yan Protestant, hindi yan Catholic na translation, Protestant na salin yan, mga kapatid. At kung tingnan din natin ang salin ng Protestante, ano ang mabasa natin? Balikan natin yung King James Version. Ito. But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and foundation of truth. Bakit tinutulan nila na ang iglesia ay pillar at foundation ng truth? Di ba nila natanggap yan?
Tingnan natin sa Tagalog version. Dahil English kasi yon, Old English ba? Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. Napagkaliwanag mga kapatid. Kaya tutol na tutol sila, pero di nila napansin na yung tinututulan nila mga kapatid ay napaka-biblical pala. So, taliwas sa sinasabi nila, Bible alone. Taliwas talaga. Pero alam nyo ba, meron silang ginagamit na batayan. Ano ba yung batayan nila? Para patunayan nila, sola scriptura, Bible alone. Isa-isahin natin ha. Una nating gamitin itong King James Version. Sa King James Version, ito mabasa natin, 2 Timothy chapter 3 verse 16. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction, and righteousness. Yon. Ito ang ginagamit nila mga kapatid. Pero mababasa diyan, sola scriptura o Bible alone. Gamitin natin ang Good News Bible. Ito ang mabasa. All scripture is inspired by God and is useful for teaching the truth, rebuking error, correcting faults, and giving instruction for right living. Iyon ang talata na ginagamit nila. Ngayon, ating kikilitising mabuti ang ginagamit nilang talata, mga kapatid, kung tama ba ang kanilang pag-unawa, lalo na sa aral na Bible alone sola scriptura. Malinaw naman sa nabasa natin sa Biblia na ang ginagamit nilang talata ay 2 Timothy chapter 3 verse 16. Anong mabasa diyan? Sabi, Scripture is profitable. Or sa ibang salita mga kapatid, sa ibang salin sa Biblia, ay ginagamit diyan na salita ay useful. Una, tama naman na ang kasulatan, scripture, ay useful in every teachings about sa pananampalataya because it is inspired of God. Tama yan. Pero ang salitang useful, ang salitang profitable, hindi po nangangahulugan na exclusive. Hindi po nangangahulugan pag useful, profitable, ibig sabihin alone. Ibig sabihin only. Di ba? Dahil ang salitang profitable sa original Greek Bible, ang ibig sabihin opilimos. Na ang kasulatan is not mandatory or is not exclusive. Ngayon, dito naman tayo sa nakasulat. Batay sa ginagamit nila 2 Timothy chapter 3 verse 16. Giving instruction. Ang mga apostol ay nagbigay ng instruction. At ang instruction nila ay tanggapin ang mga turo outside sa scriptures at sa mga nakasulat. Yun ang malinaw na instruction nila. Ang problema nila, sola scriptura lang, Bible alone. Tingnan natin. Sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 16, Jerusalem Bible, New Jerusalem Bible. Stand firm, then brothers, and keep the traditions that we taught you, whether by word or mouth or by letter. See? Napansin niyo ba mga mahal na kapatid ang
nakasulat. So, that's why in the Bible, in the scripture, is not enough without tradition. So wala namang inuutos ang ating Panginoong Hesukristo sa mga apostol na dapat bigyan lang sila ng Biblia, pabasahin lang ng Biblia ang mga tao, at sila na ang bahalang mag-interpret. Kaya ang resulta, meron ng disappointed son of God. Walang ganon. Dahil iyan ang number 1 na ginagawa ngayon sa mga sola eskriptura, mga kapatid. Na ang karamihan sa kanila nagtatag ng iba't ibang mga sikta. Nakabasa lang ng Juan Kapitulo 3, 5, may nagtatag na ng born again. Nakabasa lang sa English ng Roma 16:16, may nagtatag na Church of Christ. At sa Tagalog, Iglesia ni Cristo, may nagtatag na Iglesia ni Cristo. Buti na lang. Di nila nabasa yung sa Ecclesiastico na ang tao ay ginawa ng Diyos at meron tayong free will. Dahil pag nabasa nila yan, baka merong magtatag ng siktang born free. So, ngayon, balikan natin mga kapatid. So, dito, malinaw na hindi ang Biblia lang ang dapat basihan sa pananampalataya. Sapagkat hindi lahat na mga turo at aral ng ating Panginoong Hesus ay nakasulat sa Biblia. Ulitin ko mga kapatid, hindi lahat na mga turo ng ating Panginoong Hesukristo ay nakasulat sa Biblia. Kung tingnan nga natin ang Juan Kapitulo 20, versikulo 30, marami pang ibang mga tanda ang ginawa ni Jesus sa harapan ng kanyang mga alagad. Ang mga ito ay hindi nasusulat sa aklat na ito. See? Malinaw yan. So, very direct to the point na marami pang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, mga tanda na hindi daw nakasulat sa aklat. Kaya, ini-encourage tayo sa instruction nila ni San Pablo na 1 Corinthians chapter 11 verse 2, I praise you for remembering me and everything and for holding to the tradition just I passed them on to you. Napansin niyo ba mga kapatid, lahat ng mga sikta, sasabihin nila, paniniwalaan ang di nakasulat sa Biblia. Dapat may mabasa sa Biblia letra por letra. Pero napansin niyo ba, lahat ng mga pastor ay nagkakasal sila. Di ba? Nagkakasal sila. O, sige, ayaw niyong tanggapin ang tradisyon. At sa kasal, nakabihis yung babae na nakasuot ng gown o ang kulay puti. Meron pa sila mga aras at meron pa sila mga singsing. Sige nga, saan mabasa sa Biblia yan? Saan mabasa sa Biblia na mismo ang ating Panginoon Jesucristo nagkasal at ang mga apostolis? Saan? Saan mabasa sa Biblia yung mga ginawa nila? Babae, tanggapin mo ba? Wala naman yon. Ibig sabihin, gumagawa din sila ng tradisyon na tinututulan nila mga kapatid. Mataas itong ating pagtalakay pero napansin ko, alis 9 na, dito na lang ako radyando para bigyan natin ng pagkakataon ang ating mga kapatid ngayon na magtanong. Dahil alam natin mga kapatid, ang kasinungalingan
pag ito'y inulit-ulit ay magmukha talagang parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman.